Lumagdana ng kontrata ang Bangsamoro government sa oil and gas exploration na gagawin sa Mapun, Tawi-Tawi. Dumalo din dito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kabila niyan, may pagtutol ang ilang youth and civic groups sa Tawi-Tawi. Ang detalye sa ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato. Naging makasaysayan ang araw ng ika-8 ng Oktubre taong kasalukuyan para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM matapos sumagda ang BARM government sa mga kontrata para sa oil at gas exploration sa Mapun, Tawi-Tawi. Sa Malacanang ginanap ang paglagda ng petroleum service contracts na dinaluhan ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Macacua, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ilang foreign energy investors. Kapag tumaas ang presyo ng langis, tataas ang pamasahe, ang presyo ng mga bilihin at halaga ng kuryente. Ginagawa po namin ang lahat upang matigil ito. And that is why today's presentation of 8 service contracts is a deliberate step towards securing our energy future. Binigyang diin niya ang mga paggamit ng likas yaman ay nakabatay sa moral governance, responsable at maingat na pamamahala at pangmatagalang kapayapaan. These service contracts represent our continued effort to attain greater energy security and therefore economic stability and self-reliance. A bagong Pilipinas that stands on its own, secure in its energy, strong in its economy, and steady in its commitment to future generations. Kasama sa kasunduan ang Department of Energy at Ministry of Environment, Natural Resources and Energy ng BARM. And the first co-managed petroleum projects with the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. These milestones show how innovation and inclusion can move hand in hand in shaping our energy future. Ayon kay Macacua, ito ay simula ng bagong kabanata tungo sa seguridad sa enerhiya at sabayang pag-unlad ng Bangsamoro Region. Tiniyak din ni Macacua na ang mga benepisyo mula sa kontrata ay direktang mapapakinabangan ng Bangsamoro. Dagdag ni Macacua na kanilang titiyakin na ang yaman ng rehiyon ay magsisilbing lakas ng kanilang otonomiya at ng mga mamamayan. Sa kasunduang ito, umaasa ang BARM na higit pang pagtibay ng kanilang otonomiya at masiguro ang mas matatag na kinabukasan para sa Bangsamoro. Samantala mariing tinutulan ng ilang youth at civic groups sa Tawi-Tawi ang nilagdaang kontrata para sa oil at gas exploration sa Sulusi. Ayon sa kanila, posibleng magdulot ito ng panganib sa kalikasan, kabuhayan at kapayapaan sa rehiyon. Sa inilabas na pahayag ng Tawi-Tawi Sanib Puwersa Kabataan, iginiit ng grupo na ang Sulusi ay hindi lamang frontier ng enerhiya kundi pangunahing pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan ng mga taga-isla. Tutol po kami dito sa planong ito dahil kung titingnan po natin sa ginagawa ngayon, hindi pa nagkaroon ng public consultation patungkol po dito. Hindi rin po nakapag-coordinate, hindi po namin alam kung nakapag-coordinate po ang ating Bangsamoro government or the national government sa mga areas na i-explore nila sa gas and oil. Giit nila, ang seismic blasting at drilling na bahagi ng oil exploration ay makasisira sa marine ecosystem at maglalagay ng panganib sa mga palaisdaan na ikinabubuhay ng maraming pamilya. Dagdag pa ng grupo, lumalabag din umano ang proyekto sa prinsipyo ng Bangsamoro Organic Law dahil kulang sa tunay na konsultasyon sa mga apektadong komunidad. Kinakatakot din namin kung ito bang programang kanilang ino-organize or ini-explore is makakatulong ba sa komunidad ng BARM, ng Tawi-Tawi or doon sa near na municipality. Yun po yung isang sa mga kinakatakot namin na masira ang aming kabuhayan, masira ang aming environment at parang magiging exploitation lang ang mangyayari, hindi exploration. At sa Department of Energy na suspendihin ang exploration activities at isulong na lamang ang tinatawag na Blue Economy Approach na nakatuon sa sustainable fishing, renewable energy at marine research. Tricia Aragon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.